SAF o ang Special Action Forces ang nalagasan ng tropa o ng 44 na komando. Ang MILF o ang Moro Islamic Liberation Front, 18 raw ang patay. 4 na sibilyan din ang nasawi, kabilang na ang isang bata ayon sa tala ng ARMM Emergency Action Center. Live mula sa Cotabato City, may report si Chino Gaston. Chino? Ma'am Jess, katarungan at katotohanan, yan din ang sigaw ng mga MILF fighters at maging ang kanilang mga pamilya habang patuloy na gumugulong ang napakaraming investigasyon para malaman kung ano talaga ang tunay na nangyari sa bayan ng Mama Sapano sa Maguindanao noong 25 ng Enero. Dinatnan naming umiiyak at galit na galit si Rachma Dagadas sa tapat ng kanyang bahay sa barangay Tucanalipaw sa bayan ng Mama Sapano sa Maguindanao. Isang asawa ni Rachma na si Omar sa 18 sundalo ng MILF 105th Base Command na napatay sa engkwentro noong 25 ng Enero. 5 buwang buntis si Rachma sa kanilang pangatlong anak. Panawagan niya sa MILF at sa gobyerno, alamin kung sino talaga ang dapat managot sa nangyari. Umeto mo sa minatay. Tubay ba kuyag sa kami? Labis din ang paghihinagpis ng komunidad ng mga namatayang MILF. Nadatnan din namin ang ilang pamilya na naghahanda ng kanduli bilang paggunita ng ika-7 araw ng pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Kasi naniniwala pa rin ang mga tao dito na itong sinasabi nilang peace agreement o di kay BBL ay yun pa rin sila, doon pa rin sila. Nakausap din namin sa lugar ang isang sugatang MILF fighter. Iika-iga pa itong naglalakad at hindi pa malaman kung bala ba o shrapnel ang nakabaon sa kanyang hita at balikat. At tulad ng iba, puno rin siya ng galit sa nangyari. Kwento niya, alas 5 raw ng madaling araw nang magsialisan sila sa kanilang mga bahay nang matunugan na may mga tangkeng malapit sa kanilang lugar. Alinsunod sa ceasefire, iiwas daw sila sa mga pulis at sundalo. Mula sa mga bahay malapit sa highway, umatras di umano ang mga MILF sa kahoy na tulay na ito. Pero lingid daw sa kanilang kaalaman, nagtatago na raw pala ang mga PNP SAF sa maisan sa kabila ng tulay. 2 MILF daw ang agad napatay nang patawid sila ng tulay. Isa na rito ang asawa ni Rachma na si Omar. Daan namin katawi into mga sapin tunto ka sundalo. Sap sa malibutang sa kanila. Pero malayo kayo Okay, yung unang barilan daw niya ay madilim na at hindi nila alam na ang kanilang kaaway pala ay sundalo o di kaya ay SAF. Sa punto raw na ito, wala na raw silang nagawa kundi lumaban. Na 2 katao inasugat sa kami, sa uwa sa kinaambus sa kami. Kasi dito ka na lang po para madali na lang po. Ano po sinabi? Dahil doon, ang sabi niya, nang narinig namin na may sundalo na papasok dito sa Tucanalipaw, kaya nga umalis kami dito upang umiwas na magkabarilan. Kaya nga, wala na daw paraan kasi binaril kami nila at may namatay sa amin na 2. Pero hindi lamang sa hanay ng MILF at PNP SAF may nasawi, pati mga inosenteng sibilyan na damay. Sa barangay Pembalacan, may sugatang mag-asawa habang patay naman ang kanilang 8 anyos na anak na babae. Ayon sa Provincial Health Officer ng Maguindanao na si Dr. Tahir Sulaik, alas 5 raw ng madaling araw ng tamaan ng bala sa kanang pisngi ang 42 anyos na si Samra Panagulon. Sa kanang balikat naman tinamaan ang mister nitong si Tot Panagulon. Ang anak naman nilang si Sarah agad nasawi dahil daw sa tama ng bala. Nasa bahay lang sila, nakaupo lang daw doon. Hindi nila na-determine, basta duguan daw sila ang kinuha na nila. Hindi rin nakuha ni Weng kung ano. Basta on the spot daw namatay na. Kanina nakidalamhati at nag-alay ng dasal ang ilang opisyal at kawani ng ARMM o ng Autonomous Region in Muslim Mindanao para sa lahat ng biktima sa nangyaring engkwentro. Ito ang panawagan natin na dapat alamin muna natin ang katotohanan bago tayo maghusga o maglabas ng anumang kapasyahan. Hindi rin po kapayapaan ang tawag kung hindi ito'y nakabatay sa katarungan. Sa tala ng ARMM, Humanitarian Emergency Action Center, 4 na sibilyan ang nasawi at 6 pa ang sugatan, kabilang ang ilang bata
dahil sa nangyaring bakbakan sa Mama Sapano. 14 naman ang sugatan sa panig ng MILF habang 18 ang nasawi. Ma'am Jess, masakit man daw para sa mga taga-MILF na mamatayan ng mga mahal sa buhay habang pinaplansya na ang pinakahuling bahagi ng peace agreement. Hindi pa rin naman daw sila nawawala ng pag-asa na makakamit pa rin nila ang pag-unlad at ang kapayapaan na matagal na rin nilang inintay at dekada na rin, literal, na ipinaglaban. Ma'am Jess. So, Chino, sa narrative ng MILF at maging ng mga civilian na nakausap ninyo, no, misencounter nga bang matatawag itong nangyari o encounter lang talaga o whatever else? Ma'am Jess, ang tingin natin dito, ang kanila talagang paniniwala ay na-violate yung peace agreement dahil pinasok sila ng mga puwersa ng gobyerno na walang paalam. Ngayon yung the details kung paano napatay itong mga SAF, ang kwento nga nitong MILF fighter mula dito sa Barangay Tucanalipaw sa bayan ng Mama Sapano. Ang nangyari daw, alas 5 ng madaling araw ay nagising sila na meron ng mga tangke malapit sa kanilang lugar. At naalarma na sila. Pero alinsunod nga at ginagalang nila ang peace agreement sa halip na lumaban dun sa mga tangke na tingin nga nila, binaviolate na yung ceasefire agreement, ay umatras na sila, nagpasya silang umiwas. Ang problema, yung kanilang dadaanan sanang retreat area, no? Yung kanilang lagusan sana, yung tulay na pinapakita nating gawa sa kahoy, ito po ay tumatawid papunta doon sa Maisan. Kung naroon naman nagtatago yung mga SAF, na lingid nga sa kaalaman ng mga MILF fighters, doon pala nagtatago dahil may ginawa ng operasyon ng madaling araw ng linggo. Kaya't patawid itong napakaraming puwersa ng MILF 105th Base Command para iwasan yung mga dumating na mga sundalo at tangke na sasaklolo dito sa SAF. Ay nabakbakan naman sila dito sa mga nakabaon o nakatago na miyembro ng Special Action Force na sa alam natin ay nasa 36 yung bilang. Dalawa kaagad ang napatay, batay na rin doon sa ating interview. Isa dito, yung asawa ni Rakma na siyang pinagdadalamhati na nga sa mga sandaling ito. So wala na daw choice yung MILF na kundi lumaban na lang sa puntong iyon kahit hindi pa nila alam kung sino ang kanilang kalaban. So, ang kanilang general consensus doon sa community, misencounter. Kasi kung alam daw nila na mga pulis yun at sundalo, hindi talaga nila tutuluyan itong kanilang mga nakabarilan dyan sa may Maisan. Chino, I'm trying to situate myself pag kaya mga ganyang bakbakan na sa ganyang kasukal na mga lugar. Madilim kasi 'di ba based on the initial info na nakuha natin nagsimula 4 AM. Okay. Chino, hindi mo ako naririnig? 4 AM. Okay. Chino, hindi mo ako naririnig? Yes, ma'am. Okay na po. Okay na po ulit, ma'am. 'Di ba 4 AM, imagine natin yung sitwasyon. 4 AM, masukal yung lugar, maraming tanim, may ilog pa. Based on the initial info that we got, unang pinaputukan ng SAF yung hideout nitong si Marwan, supposedly. And then after that, dun sila naka-inkwentro ng MILF. Crucial ngayon malaman, paano sila nagkaputukan ng MILF? Sinong nauna? Wala bang, ayun nga, sabi mo, hindi man lang ba sila nagkakilanlan sa isa't isa? Siguro, kasi madilim. Ganun ba yun, Chino? Yun ba rin ang nakuha mong impormasyon? Ganun ba yun, Chino? Yun ba rin ang nakuha mong informasyon? Tama ka dyan, Ma'am Jess. Batay dito sa mga information na binibigay nga ng MILF community dito sa Tucanalipaw, kasi sakop ng kanilang barangay yung area kung saan nangyaring engkwentro, naririnig na nila madaling araw na may putukan doon medyo malayo, mga 2 kilometers away from their area. Pero nung pumasok na sila doon sa may tulay, no? Lumapit sila doon sa may tulay dahil umiiwas nga sila sa mga tangke, ay pinaputukan kaagad sila. Yung claim nila, pinaputukan kaagad sila nitong mga nakatagong PNP SAF, which I think hindi rin naman pwedeng masisi yung mga SAF commandos natin dahil at that point, nakikipagbakbakan na sila dito sa BIFF at ibang mga armadong grupo at wala namang makakapagsabi sa kanila na yung dumadating dito sa tulay ay hindi miyembro ng BIFF kundi maging ito ay mga taga-MILF na kung saan merong kasunduan sa gobyerno. So, kung titingnan talaga natin, it was misencounter at parang it was operation gun bad talaga na kung titingnan naman natin at kausap naman natin yung mga taga-MILF at maging doon naman sa panig ng gobyerno ay wala naman talagang gusto
na mangyari ito. Pero unfortunately, dahil sa ilang mga lapses or ilang pagkukulang sa coordination ay nangyari nga ito. Bagamat syempre, opinion lamang natin ito na nagkaroon ng miscoordination or problema sa kooperasyon sa pagitan ng dalawang panig. Nalilitaw naman ito siguro sa Board of Inquiry na isinusulong ngayon ng gobyerno at ng MILF. Ma'am Kasi Jess. lumabas din yung salitang massacre. I think based naman dun sa mga tinamo nung mga namatay na mga tiga PNP SAF, no? Hindi raw misencounter ang nangyari kundi massacre. Yun nga, I think ang basehan nun yung state nung mga PNP SAF na namatay. Chino? Yes, Ma'am Jess. Massacre siguro from the side of the government, pwede nilang tawagin na massacre yun. No? Pero you have to understand, maraming grupo ang naging involved dito sa encounter na ito. The MILF, hindi ko naman sila kinakampihan, no? Pero yung kanilang pahayag ay sinasabi nila, oras na namatayan sila ng dalawang kasamahan nila, umatras sila at dinefend yung kanilang sarili kahit na alam na nila na, well, dun sa initial na assessment nila ay pinapasok na sila ito mga tangke na sundalo. Pero kung titingnan mo yung distance nung encounter site, may ilog, may maisan. So tatawid ka pa ng tulay at meron pang open space bago dito sa mga areas kung saan pwede tumago itong MILF. Kasi kung titingnan mo dun sa pwesto, parang nasa likodang bahagi sila ng PNP SAF na humaharap dun papunta sa pwesto ng BIFF. Pero iisang lugar lang ang pwesto ng MILF sa ating pagkakaintindi. Pero dun naman sa kanang bahagi at dun sa harapan ay nandun ang mga elemento ng BIFF at ng iba pang mga lawless group. Kung kaya't mahirap sabihin ngayon kung may pagmamalupit ba ang MILF na ginawa. Although, well, from the government side, totoo. Naubos kasi halos lahat na blocking force at isa lamang doon sa 36 ang nakaligtas. So I guess justified din na sabihin ng PNP SAF na, well, it was a massacre sa side nila. But then again, sa MILF naman ay well, in their defense, sinasabi nila na hindi naman gaano naming in-engage nung alam na namin na medyo dehado kami at hindi namin medyo naiintindihan talaga yung situation, gayong hindi nila nga alam kung sino talaga ang tunay na kalaban. Kasi pwede rin, Ma'am Jess, na binabakbakan nila ang mga kasamahan nila. Actually, yung sinasabi nila, patawid sila ng tulay, may nakikita silang tao, akala nga nila, mga kasamahan din nilang MILF. Nalaman na lang nila na medyo kalaban, nang pinutukan sila, dalawa kaagad ang nalaga sa kanila. Sa encounter na yon, 4 doon sa lugar na yon namatay yung MILF. Pero initially, dalawa kaagad ang natumba habang patawid ng tulay. Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan, Chino Gaston.